intend to stop me? Tinutulungan lang po kitang maiwasan ang sasapitin ninyong kapahamakan sa oras na magtagumpay ang anumang binabalak ninyong hindi maganda. Malamig na sagot ni Miko. Ngayon ko lang yata narinig na ganoon kahaba ang sinabi nito. Sa tingin mo ay mapapahamak ako pag mabigyan ko ng leksyon ng babaeng iyan? Maang, natanong ni tita rito. Hindi na tumugon pa si Miko. Sapat nang naging sagot sa katanungan ni tita ang pananahimik dito. Hindi naman makapaniwalang naiiling si Tita Lara at kusa nang umatras ng ilang hakbang. Hindi sa lahat ng oras ay mapoprotektahan niyo ang babaeng iyan. Is that a threat, Lara? Sabat ni Eros. Iyoko pa naman na tinatakot o pinagbabantaan ng sino man ang taong pinoprotektahan ko. Nakita ko ang pagtitimpi sa galit ni tita pero wala itong magawa sa nakaka-intimidate na otoridad na nasa boses ni Eros. Ang tanging nitong nagawa ay ang sibatin ako ng matalim na tingin kaya nakakaloko ko itong initian. Kumpiyansa akong hindi ulit ako makakalmot ng alaga sa hasa nitong mga kuko dahil nandyan si Miko at katabi ko sa Eros. Aasaran ko pa sana siyang lalo pero nahagip ng paningin ko ang paparating nitong asawa kaya agad ako napaayos. Mabilis na naglaho ang ekspresyon ko sa mukha habang pinapanood itong papalapit ng palapit sa kinaroroonan namin. Kilala ko lang ito noon bilang Tito Leo at wala pa akong kamalay-malay na ito pala ang tunay kong ama. Palihim ko itong pinagmamasdan. Ngayon ko lang talaga ito nabistahang mabuti dahil noon naman ay wala akong dahilan upang gawin iyon. Lara, what's going on here? Agad nitong tanong ng tuluyang makalapit sa asawa. Hindi ko ito hinihiwalayan ng tingin kaya nakikita ko na kahit minsan ay hindi dumako ang tingin nito sa direksyon ko. Hindi ko maipaliwanag ang konting kirot na bigla kong naramdaman sa aking puso. Gusto ko lang naman na tingnan niya ako kahit sulyap lang para kahit papaano ay maramdaman ko na alam niya na nag-e-exist ako. Gusto ko makita sa mga mata niya iyong rekognasyon ng isang ama sa kanyang anak kahit na hindi ko siya kasama habang lumalaki ako. Hinihintay kong maramdaman iyong sinasabi nilang lukso ng dugo pero hindi ko alam kung alin iyon sa naghahalo-halo at nagkakagulong emosyon na nararamdaman ko ngayon. Lara, may nangyari ba? Muli ay untag ni Tito Leo sa hindi pagsagot ni Tita Lara sa kanyang tanong. Mula sa kanya ay dumako ang tingin ko kay Tita Lara at nakita ko itong matalim na nakatingin sa akin. Hindi nito nagugustuhan ang ginawa kong paninitig sa asawa niya. Para siyang bata na aagawan ko ng laruan. Tiningnan ko lang naman dahil ama ko iyan pero maging iyon ay hindi ko yata pwedeng gawin. Pati ba naman pagtitig ay gusto pa nito ipagdamot sa akin? Mga agaw ako ng asawa ng anak niya pero hindi ng asawa at ama ng anak niya. Isaksak niya sa baga yang asawa niya. Mukha namang hangin lang ako sa paningin nito kaya hindi ko na ipagpipilitan pa ang sarili ko. Para namang hindi ako maganda sa lagay na iyan. Matapang ko namang sinalubong ang mga mata ni Tita Lara. Sino ba siya para katakutan ko? Akala niya ba ay masisindak ako ng matalim niyang tingin? Pues nagkakamali siya dahil kaya ko ring ibalik sa kanya iyon. Patagalan pa kami kung gusto niya. Ang sarap tusukin ng mga mata niya at isawsaw sa maanghang na sawsawan ng fishball. Sana sa kakapandilat niya sa akin ay matuluyan siya. Para ang itatawag ko sa kanya ay Tita Lara, dilat na. Kahit matutulog ay dilat na dilat pa rin dapat siya. Dad, bakit po kayo nandito? Agaw ni Ate Sandra sa atensyon ni Tito Leo. Mukhang hindi na nito natagalan ang tensyon sa paligid. Kahit walang nagsasalita ay malinaw na meron ngang nangyayari pero walang gustong sumagot sa tanong ni Tito Leo. Dapat ay si Lara iyong sumagot. Total ay dakila naman itong sumbungera at siya iyong tinatanong. Baka iiyak pa ito kapag iba ang sasagot. Kumusta po ang bahagi ng lupain nating inabot ng sunog? Pahabol na tanong ni Ate Sandra sa kanyang ama. Wala sa sarili kong naikuyom ang mga kamay habang nakikita ko kung paano lumambot ang muka ni Tito Leo nang bumaling ito kay Ate Sandra. Malinaw iyong pagmamahal niya para dito. Gusto ko tuloy magtanong kung ganoon din ba yung nararamdaman nito para sa akin. May ideya na ako sa magiging kasagutan nito. Malabo na pareho nga niya kaming mahal ni ate dahil hinayaan niya lang ako lumaki kasama ibang tao na kikilalanin kong ama. Kaya nga ako nandito para kamustahin din yung sitwasyon ng Tito Luis mo. Sagot ni Tito Leo kay Ate Sandra. I'm just glad that everyone is safe. Mas matanda ng 2 taon si Tito Leo kaysa kay Papa. Kumpara din sa kinalakhan kong ama ay mas malumanay magsalita itong
totoo kong ama na mas kilala ko bilang Chuhin. At kitang-kita rin sa paraan ng pagngiti at pakikipag-usap nito kay Ate Sandra na mahal nito ang anak. Kung kinikilala niya akong anak, ganung pagmamahal din mang ibibigay niya sa akin? Ang dami ko tuloy naisip na mga sana habang pinagmamasdan silang dalawa. Sa loob ng puso ko ay pipi kong hiniling na sana'y maranasan ko ring maramdaman kung paano magmahal ang isang ama. May dumating pong tulong mula kay Eros, kaya hindi malabong maapulan na ang apoy. Wika ni Ate Sandra. Nakita ko saglit na natigilan si Tito Leo dahil sa nabanggit na pangalan ng anak at sakalang nito iginala ang paningin sa paligid. Kay Miko unang tumuo ng mga mata nito bago dumiretso sa akin na nasa likuran ni Miko. Nang magtagpo ang paningin namin ay saglit na dumaan ang gulat sa kanyang mga mata pero agad din niya iyong naitago bago patuluyang tumigil ang tingin niya kay Eros. Bigla akong kinabahan kaya nilingon ko sa Eros. Posibleng nakarating na kay Tito Leo ang nangyari sa pagitan namin tatlo ng asawa niyang sa Ate Sandra. Sigurado na katulad ni Tita Lara ay galit na galit din itong si Tito Leo. Hindi ko kakikitaan ng kahit katiting na takot sa Eros habang nakipagtagisan ng tingin kay Tito Leo. Ako lang iyong parang ninenervyos sa tinginan nilang dalawa. Bawas-bawasan ko na yung kakakape para naman hindi ako madaling atakihin ng nervyos. Anong plano mo sa anak ko? Mahina pero matigas na tanong ni Tito Leo kay Eros. Pigil ang hininga kong hinintay ang sagot ni Eros habang pinakikiramdaman ang tensyong namumuo sa paligid. Nananapak na iyong tensyon, hindi ko na-carry. Aling anak ang tinutukoy mo? Hindi kumukurap na balik tanong na Eros. Eksahirada ako napalunok dahil sa diretsahan niyang tanong kay Tito Leo. Wala naman ako nabanggit sa kanya tungkol sa revelasyon ng tunay kong ama pero alam na niya ang bagay na iyon. Hindi ko nga lang alam kung kailan niya nalaman pero sigurado akong nitong nakaraan lang din. Noong una ay hindi nga niya alam na hindi ko tunay na ina si Maura. Kaya siguradong wala din siyang kamalay-malay tungkol sa totoo kong ama. Tumiim ang anyo ni Tito Leo at habang natatamaan ito ng papalubog na sinag ng araw, ay lalo kong nakikita ang resemblance nito kay Papa. Mapagkakamalan talaga itong si Papa kapag hindi gaanong maliwanag. Kahit yung mga larawan nila nung kabataan ay para silang magkakambal ni Papa. Kaya siguro walang naghihinala na hindi ako tunay na anak ng taong nagpalaki sa akin dahil naman ako ang features nitong katulad din sa kapatid nitong siyang totoo kong ama. Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Sarkastikong bulalas na Eros nang hindi agad nakatanggap ng sagot mula kay Tito Leo. Isa lang naman pala ang anak mo na kinikilala ng publiko. Hilaw pa siyang napatawa na para bang tinutuya ang kaharap. What's your tone, Aldovino? May babalang pahayag ni Tito Leo. Wala sa sarili akong napakapit sa damit na Eros. Kahit malumanay magsalita sa Tito ay isa pa rin ito sa pinakamalupit na Salazar. Naalala ko na minsan nung mga bata pa kami ni Ate Sandra ay may isang tauhan nitong nilatigo gamit ang latigo ng kabayo dahil sa mababaw na dahilan. Marami ding mga tauhan sa asyenda nila ang hindi nagtagal dahil sa pagtrato nito sa mga ito. Pinangingilagan na lahat dito sa probinsya namin ang pangalang Leo Salazar na kinukumpara ng mga tao sa isang mabangis na hayop. Mabait at mabuting tao lang si Tito sa mga katulad niyang Salazar pero hindi siya makatao sa kanyang mga nasasakupan at sa mga ordinaryong mamamayan. You won't scare me, Salazar. Hindi nagpapatinag na sagot na Eros. Lalo ako nakaramdam ng kaba nang hindi nakaligtas sa akin ang kislap ng galit sa mga mata ni Tito Leo. Huwag mo sanang kalilimutan kung nasan ka ngayon. Malinaw ang pagbabanta sa tono ni Tito Leo habang hindi bumibitaw sa pakikipagtitigan kay Eros. Pati hangin na hinihinga mo, habang nakatungtong ka sa lupain ng mga Salazar, ay pag-aari ko. Matigas na dagdag pa nito. Mabuti pa yung hangin na hindi nanggaling sa iyo inaangkin mo, pero yung sarili mong anak na dugot laman mo ay pinapaalagaan mo sa iba. Bahagi akong hinila ang damit ni Eros upang tumigil na siya. Kinakabahan na ako para sa kanya at baka kung ano ang maisipang gawin ni Tito Leo. May sarili mga tauhan si Tito Leo at kumbinsido ako na hindi iyon kakayanin ni Miko ng mag-isa. Nang bumaling sa akin ang tingin ni Eros, ay nakikiusap ko siyang tiningnan. Lumambot ang ekspresyon niya sa mukha bago ako masuyong initian. Kung ayaw nila sa iyo, hindi mo naman sila kakailanganin. Mahina niyang wika bago puno ng pagmamahal na hinawi ang buhok kong tumabing sa aking mukha. Kaya ko ibigay lahat ng gusto mo. Ako ang pupuno ng puwang na iniwan ng ibang tao dyan sa puso mo. Nasa ganitong sitwasyon na kami pero pinapakilig niya pa rin ako. Kainis naman oh.
Kung nervyos ay nervyos lang dapat. Wala nang palpitate, inakiligwi. Double kill na pa ganoon eh. Para mag-speech ng ganoon sa harap ng ibang tao at sa mismo mga taong kinukundi na ang relasyon namin ay isa yung malinaw na pagpapakita ng tapang at katapatan. Balak mo talagang iwanan ang anak ko. Matalim na saan ni Tito Leo. Buo na ba talaga ang pasya mo sa lagay na yan? Nagtagis ang mga bagang nitong pahabol na tanong. Pareho namin itong desisyon ni Sandra. Tugon ni Eros. Kung meron ka mga katanungan ay nakahanda iyang sagutin ng legal team ko. Yun, ang huling binitawan na salita ni Eros bago ako hinila at walang paalam na umalis. Mabilis din naman agad ang pagsunod sa amin na Renz. Totoo ba yung mga napapabalitang kalupitan ng tatay? Tito Leo mo? Pabulong na tanong sa akin na Renz nang sinadya nitong tumabi sa paglalakad ko. Di ko alam. Kibit balikat kong tanong. Mabait naman yan sa akin dati. Dugtong ko. Ngayon lang medyo hindi dahil isang beses niya lang akong tinignan. Siyempre, anak niya eh. Di mo nga lang alam that time. Sa tingin mo ay tatay ko nga siya? Bigla kong naitanong kay Renz. Nakahawak pa rin sa kamay ko sa Eros at tahimik lang na nakikinig sa usapan namin ng pamangkin niya. Ito din yung isa sa mga bihirang pagkakataon na matinong kausap itong si Renz. Wala ka bang nararamdamang connection sa kanya? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Parang tatalon yung puso ko kanina nang makita siyang papalapit. Pagkukwento ko. Ang alam ko lang ay lukso ng dugo. Hindi ko alam ang tungkol sa lukso ng puso. Kaya malabong tatay mo nga iyon. Sinamaan ko siya ng tingin at binabawi ko na iyong sinabi ko kaninang matino iyong kausap ngayon. Very wrong dahil kulo talaga ang utak nito. Natigil kami sa paglalakad nang makarinig ng komosyon sa di kalayuan. Agad na dumako ang mga mata ko sa pinanggalingan ko kaninang tent kung saan ko huling nakita si Papa at Maura. Doon ang gagaling ang kaguluhan at agad kong nakilala ang pulang buhok ni Romano sa gitna ng mga taong nandoon. Ang sakit talaga sa mata ng kulay ng buhok niya. Mabuti na lang at may itsura siya, kundi ay magmumukha siyang posporo na sanindihan. Hindi pa ako nakakakurap ay nakita ko na si Renz na patakbong lumalapit sa kaguluhan. Kawawang anak, pinag-aalala na naman ng amang matigas ang ulo na may pulang buhok. Ano na naman kayang pinasok na gulo ni Kuya? Gigil na usal na Eros. At saan naman niya inilapag ang jet ko? Sandali mo lang nagpalingalinga sa paligid sa Eros na para bang nasa tabi-tabi lang iyong hinahanap niyang jet. Sumama ka muna kay Miko at doon mo nila ako hintayin sa kotse. Malumanay niyang utos sa akin. Babalik agad ako pag nalaman ko na kung nasa ng jet ko. Tatanungin ko muna si Kuya. Sasama ko. Maagap kong tugon. Alam ko ang pasikot-sikot sa buong lupain namin kaya madali nating makikita yung hinahanap mo. Mabilis kong palusot nang mapansin ang pagdadalawang isip niya na pumayag sa sinabi ko. Ang totoo ay wala naman akong pakialam sa pinakamamahal niyang jet. Gusto ko lang naman makichismis at malaman kung bakit mukhang nag-aamok si Romano. Baka makasalubong mo na naman yung iba mo mga kamag-anak at pagsalitaan ka na naman nila ng hindi maganda. Lukot ang mukha niyang wika. Ang bilis pa naman mag-init ang ulo ko pagka ganoon. Normal lang na magkikita-kita kami dahil dito silang lahat nakatira. Sabi ko. At sanay na ako sa pagiging ganoon nila. Sila pa nga yung may atraso sa akin dahil sa paglilihim nila sa totoo kong pagkatao. Mapait kong dagdag. I'm sorry for that. Pabuntong hininga niyang saad. Huwag kang mag-sorry dahil hindi naman ikaw may gawa noon sa akin. Nakaingos kong tugon. Ang tanging kasalanan mo ay ang pagiging chismoso tapos hindi mo malang nabanggit sa akin na alam mo na yung tungkol doon. Huwag ka nga magsasama doon kay Renz. Nahahawaan ka na ng pamangkin mong iyon. Sorry, hindi ko naman talaga balak na alamin yung tungkol doon pero kinakailangan dahil sa ginawa sa mukha mo ni Lara. Anya, pati iyon ay alam mo na? Maangkong tanong. Grabe naman yung source mo. Sobrang chismoso at alam na alam yung nangyayari sa buhay ko. Kilalas kong dugtong. Napatingin ako kay Miko nang bigla itong maubo. Nang mapansin itong nakatingin ako ay agad din itong umayos ng tayo at lantarang iniwasan ang tingin ko. Ano kayang problema ng isang ito? Yung itinatayo-tayo niya sa tabi namin na Eros ay dapat itinulong niya na lang kay Renz. Dahil hindi pa rin natatapos yung parang pakikipagtalo na Romano sa kung sino. Hindi ko malinaw na nakikita at naririnig mula dito sa kinaroroonan namin ang tunay na nangyayari ngayon doon dahil may mga taong nakaharang. Nakilala ko yung iba ng mga tauhan ni Tito Leo at ni Papa pero hindi ko na namumukhaan yung iba.
May mga pulis naman ako nakikita kaya mukhang hindi naman talaga siguro magpapatayan si Romano at ang kaaway nito. Pero nakapagtatakang wala man lang umawat sa dami nilang nandoon. Nakikinood lang yata ang karamihan. Sana sinabi mo sa akin na alam mo na. May ina akong sabi kay Eros. Hindi naman ako galit o nagtatampo sa kanya. Curious lang ako sa source niya. Ang sarap kasi lagyan ng shoe glue nung bibig. Gusto ko kasing ikaw yung kusa magkukwento sa akin. Nakangusong tugon ni Eros na nagpapalambot sa puso ko. Nadala lang ako kanina sa nararamdaman ko kaya bigla ko nasabi iyon. I'm sorry. Parang hinaplos ang puso ko dahil sa paulit-ulit niyang paghingi ng sorry. Mabuti pa siya na wala namang ginawa sa akin na ikinasasama ng loob ay humihingi pa ng kapatawaran. Gayong iyong mga taong dapat gumawa noon ay hayon. Ako pa ang sinusumbatan. May kasalanan din naman ako nagawa pero ngayon alam ko na hindi naman pala ganoong kabigat iyon. Karapatan ko naman sigurong makarinig ng isang I am sorry sa kanila. Kahit iyong ngongo version na lang at pakitang tao. Naputol ang pag-uusap namin ni Eros at sabay kaming napalingon sa direksyon ng kaguluhan nang umalingaw-ngaw ang mataas na boses ni Romano. Naiiling na napabugan ng hangin sa Eros habang nakatingin sa lubong ang kilay nakatanaw sa kapatid. Mabuti na lang talaga at matangkad ito at may pulang buhok kaya mabilis itong matuntun sa gitna ng kumpulan ng mga tao. Nang magsimulang humakbang sa Eros patungo sa direksyon ni Romano ay mabilis naman agad akong napasunod. Nang makalapit na kami ay iilang mga kalalakihan ang humawi sa mga taong nakaharang sa amin mula sa nangyayari. Agaw pansin talaga ang pulang buhok ni Romano kaya ito yung una ko nakita. Namumula ang mukha nito sa galit at halos magkakulay na ito at ng buhok nito. Kahit kailan talaga hindi mo ginagamit yung utak mo. Agad na napabaling ang tingin ko kay Papa na siya palang kasigawan ni Romano. Hawak-hawak na rin sang ama upang pigilin ito sa akmang pagsugod kay Papa habang si Maura naman ang kay Papa. Tapos yung mga nakikiosyoso sa paligid ay mga audience. Halatang walang gusto makialam at maging iyong mga pulis ay pan-display lang yata. At least, may utak kahit hindi ginagamit. Pasaring na sagot ni Romano. Ikaw nga walang utak pero naglalakad. Walang utak? Ako? Nanguuyam na buwelta ni Papa at itinuro pa ang sarili. Oo, ikaw. Alangan namang ako. Hindi nagpapatalong tugon ni Romano. Bobo talaga. Walang utak pero may asawa. Mayabang na pahayag ni Papa at inakbayan pa si Maura na hindi agad nakahuma. Nangunot ang noo ko habang tinitingnan ang kilos ni Papa. Ngayon ko lang napagtuunan ng pansin ang hindi kaaya-aya nitong ugali. Halata kasing hindi komportable si Maura pero parang wala siyang pakialam at ang mas mahalaga ay ang makukuhang reaksyon mula kay Romano. Kitang-kita ko ang lalong pagsiklab ng galit sa mga mata ni Romano at lalo yatang nagliyab ang pula nitong buhok. Asawa, na inagaw mo mula sa akin. Mariing wika ni Romano. Wala namang sayo, Aldovino. Nanguuyam na tugon ni Papa. Ako ang pinilit at tumigil na nga kayo. Napupuno ng sigaw ni Maura kasabay din noon ay iwinaksin nito ang pagkakaakbay ni Papa. Hindi nakaligtas sa akin ang disgustong dumaan sa mukha ni Papa dahil sa ginawa ni Maura pero mabilis din agad nitong naitago iyon. Para kayo mga bata, ang tatanda nyo na. Inis na pagpapatuloy ni Maura. Salazar, matanda ka na daw sabi ng asawa mong inagaw mo mula sa akin. Nanunuyang sabi ni Romano. Romano, pwede ba tumigil ka na? Bulyaw dito ni Maura. Dad, please. Pagod na pakiusap na Renz. Ito pa yung haggard na haggard tingnan habang katabi ang amang kong todo forma. Ang alam ko ay ito ang nagpapalipad ng isa sa mga firefighter jet na tutulong upang maapula yung sunog pero yung suot nito ay talo pa ang aakyat ng ligaw. Nakapolo shirt pa at ang kintab ng sapatos na mahihiya ang lupang tatapakan nito. Sa halip na makinig, umirap lang sa kawalan si Romano at humalukip-kip. Nangahamon pa nitong tiningnan si Papa. Romano, saan mo nilapag ang jet ko? Singit na tanong ni Eros. Agad na lumipat ang tingin ni Papa kay Eros at nang mapansing nasa tabi ako nito ay lantaran na ipinapakita nitong disgusto. Nalungkot ang mukha nito na parabang isang hindi kaaya-ayang tanawin ng nasa harapan niya. Ipinaparamdam niya sa akin na hindi magandang nakikita ako nakasakasama sa Eros. Sa taniman ni Salazar na naabo. Bale walang sagot na Romano. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ni Eros at masama ang tinging iniwan sa kapatid bago ito umalis.
Kahit gustuhan ko mang manatili upang makichismis ay hindi ko naman kayang pabayaan mag-isa sa Eros sa kung saan ito pupunta kaya mabilis din agad akong napasunod sa kanya. At kung nasan sa Eros ay matik ng kasunod din si Miko. Talo pa nito ang buntot na Eros. Habang papalayo ay muli kong naulunigan ang palitan ng insulto ni Romano at Papa. Malalaki ang hakbang ni Eros kaya hindi nakatiis na tinawag ko na ito. Eros, wait! Agad din naman siyang huminto at hinintay ako. Huwag mo naman masyadong bilisan ang paglalakad. Nakasimangot ko reklamo sa kanya. Parang gusto mo makalayo agad sa akin yan eh. Umikot ang eyeballs niya at sinalubong na ako. Nang tuluyan kami magtagpo ay hinawakan niya ang kamay ko. Ako pa nga siguro yung maghahabulo sa'yo kaya imposibleng gusto kong lumayo sa'yo. Napapantastikuhan niyang wika. Inisiyaan ko lang siya na tinugon niya na isang magaang halik sa tapat ng noo ko. Okay lang ba si Romano na maiwan doon? Medyo nag-aalala kong tanong kapag kuwan. Bagi ako pang tinapunan ng tingin ang direksyon ni Romano. Huwag kang mag-alala. Kaya na rin siyon. Nang muli siya maglakad ay kasabay niya ako. Tinutumbok namin ang direksyon papunta sa lukurang bahagi ng kinalakhan kong mansyon. Nakaramdam ako ng konting pait habang pinagmamasdan ang bahay. Bumalik sa alaala ko yung mga panahong nakatira ako doon. Mga panahon kung kailan ay masaya pa ako at para bang hindi pa komplikado ang buhay. Naputol ang pag-iisip ko nang huminto sa Eros. Kasabay din ako napahinto at mabilis na dumako ang tingin ko sa tinitingnan nito. Ilan di pa mula sa amin ay nandoon yung kanina niya pa hinahanap na jet. Prente itong nakapwesto doon habang sa paligid nito ay ang iniwang pinsala ng sunog. Nakakapanghina habang tinitingnan ko ang dinaanan ng sunog. Kung dati ay puro kulay berdeng mga pananim ang nakikita ko tuwing iginagala ang paningin sa bahaging ito ng asyenda, ngayon ay yung abo na lang ang iniwang nandoon. Wala talagang nakaligtas mula sa sunog. Tinupok nito ang lahat ng naabot ng paningin ko. Kaya siguro ganoon na lang ang emosyong ipinapakita ni Papa kanina. Hindi niya matanggap na ang lahat ng mga pinaghihirapan niya ay nauwi sa ganito. Napatingala ako kay Eros nang maramdaman ko ang marahan niyang pagpisil sa kamay ko. Para akong nananaginip. Mahina akong usal. Hindi ako makapaniwala sa isang iglap lang. Ay nawala na iyon lahat. Lahat ng mga material na bagay na nawala ay pwede pa ulit ibalik. Masuyo niyang wika. Ang importante ay walang napahamak sa nangyari. Sa tingin mo, ay ano kaya ang simula ng sunog? Huwag ka mag-alala. Papaimbestigahan ko ang nangyari. Pahayag niya. May tiwala akong umiti sa kanya. Ang dami nangyari ngayong araw. Napabuntong hininga kong usal. Alam mo ba na bago ko pa nalamang nasusunog na palang asyenda namin ay nagpunta sa bahay mo sa Vivian? Sino? Kunot noon niyang tanong. Yung kinakapatid mong umaasa pa rin na mapansin mo. Pairap kong sagot. Yung nagmumura yung malaking dibdib, tapos may pagka-best actress na medyo gaga. May ginawa ba siya sa'yo? May pag-aalala niyang usisa. Kahit meron siyang gawin ay kayang-kaya ko naman siya. Mayabang kong sagot. Hindi kanya sinaktan? Patuloy niyang tanong. Dumating yung nanay mo. Kwento ko na ikinatigil niyang bigla. Titig na titig siya sa akin habang hinihintay ang susunod ko sasabihin. Pero agad din namang umalis kasama si Vivian na sip-sip. Dagdag ko. Wala man lang siya sinabi o ginawa sa'yo? Naninugurado niyang tanong. Wala naman. Napaisip kong sagot. Totoo naman iyon. Hindi na niya kailangan pang malaman yung pagtawa ng nanay niya na parang natitililing na. May mga tinawagan sa Eros na mag-aasikaso sa jet na pinalapag na Romano sa gitna ng nasunog naming taniman. Matapos masiguradong maibabalik ng buo ang isa sa mga collection niya, ay saka pa lang namin napagpasyahang tumuloy muna sa hotel para makapagpahinga. Pwede naman tayong manatili ng ilang araw dito kung gusto mo. Suwestyon niya. Kasalukuyan kaming nandito sa hotel na hindi pagmamay-ari ng pamilya ko. Hindi ito kasing sikat at eksklusibo ng mga hotel ng mga Salazar dito sa probinsya pero pwede na naman itong pagtyagaan. Lalo na at ayaw ni Eros ng kahit na anumang may kinalaman sa pamilya ko. Imposible naman iyong gusto niya mangyari dahil kahit saan kami dumako ay lahat ng mga makikita namin ay konektado sa mga Salazar hanggat nandito kami sa probinsya. Ito yung ibig kong sabihin nung sinabi kong pinaghaharian ng mga Salazar ang bahaging ito ng mundo.
Hawak ng pamilya ko ang pananalapi ng buong probinsya mula sa mga lupaing sakahan, palaisdaan, mga supermarket, mga hotels, at maging ang ibang mga negosyong may kinalaman sa infrastruktura. May mga kalsada nga rito na nakapangalan sa mga Salazar. Pero kahit pagsamasamahin iyong ibang mga negosyo na lahat ng mga Salazar, ay hindi pa rin ito kayang tapatan ng asyenda, kaya isang malaking dagok itong nangyaring sunog para sa pamilya ko. Nakakatawa lang kahit mainit ang dugo ni Eros sa mga Salazar, ay heto siya at isang Salazar ang kasama dito sa hotel. Penthouse suite ng hotel ang kinuha niya na may 3 magkakahiwalay na silid. Inaasahang makakasama rin namin dito si Renz at si Romano kapag gustuhin ng mga ito manatili muna dito. Wala naman akong dahilan para magtagal pa dito dahil kung gusto kong makibalita ay pwede namang sa news outlet na lang o hindi kay sa dakilang chismoso na si Renz. Pero may parte sa akin na parang ayaw munang umalis. Gusto ko nga sanang doon na lang muna kami manatili sa asyenda pero duda akong tatanggapin kami roon. Baka nga ay ipagtabuyan pa kami. Di man lang ako nakakarinig ng pasasalamat para kay Eros mula sa pamilya ko dahil sa tulong niya. Nakakamangha talaga ang kawalan ng utang na loob ng pamilya ko. Maging si Papa ay inuna pa ang makipagbangayan kay Romano kaysa pasalamatan sa Eros. Nakalimutan yata nito na iyong kasalukuyang umaapulan ng apoy na nananalanta sa mga pananim ng asyenda ay mga tauhan ni Eros. Ako na nga lang iyong nagpasalamat kay Eros bilang representative ng pamilya ko kahit harap-harapan na nila akong pinagtatabuyan. Iniintindi ko na lang sila dahil baka napasobra yung nalanghap nilang uso kanina kaya hindi pa malinaw ang kanilang mga pag-iisip. Kapag okay na bukas, ay pwede na tayong bumalik sa syudad. Tugon ko sa sinabi ni Eros. Napangiti ako nang lumapit siya sa kinaupan kong couch at niyakap ako mula sa likuran. Nang tumingala ako, sa kanya ay ginawaran niya ako ng halik sa tapat ng noo ko. Okay ka lang ba? Malambing niyang tanong sa akin. Tumango ako bilang tugon. Sino ba ang hindi magiging okay pag ganitong feeling blessed ako dahil sa kanya? Pwede palang mawala sa akin ang lahat basta nandyan lang siya. Sabihan mo lang ako pag may kailangan ka pa. Ang dami kong gustong ibigay sa'yo pero ayoko namang pangunahan ka. Anya, wala na naman ako ibang kakailanganin. Sapat nang nandito ka. Totoo kong sagot. Huwag mo naman akong pakiligin masyado. Nangingiti niyang wika. Alam mo namang sobrang rupok ko pagdating sa'yo. Patingin nga ng marupok na Eros. Pilya kong saad. Huwag mo akong simulan. Mapaglaro niyang banta. Makahulugan kami nagkatinginan at napakindat pa sa isa't isa. Pareho naming alam kung saan papunta ang usapan naming ito. Pero kung kailan ay handa na naming itesting yung kama ng isa sa mga silid nitong penthouse suite, ay narinig namin ang pagtunog ng pintuan kasabay ng magkakasunod na pagpasok ni Renz at Romano. Pabuntong hininga isunubsob na Eros sa mukha sa leeg ko. Mga storbo talaga. Mahina niyang himutok na ikinahagikhi ko. Agad na dumako sa amin ang atensyon ng bagong dating. Sana'y wala kaming naistorbo. Plastic na pahayag ni Romano bago pumwesto sa katapat kong couch. Para naman pagod na napasalampak na umupo si Renz sa tabi nito. Kumusta na sitwasyon doon? Agad kong tanong. Nanatiling nakapwesto sa likuran ng kinauupan kong couch sa Eros habang nakatukod ang mga braso sa sandalan nito at magaang nakapatong ang baba niya sa ulo ko. Ang yabang-yabang pa rin ng asawa ni Maura. Masungit na sagot ni Romano. Mabuti naman at hindi mo tatay iyon. Pero ang malas mo dahil yung isa pang demonyo ang totoo mong ama. Hindi ko alam kung anong irare ako dahil sa kabitiran nito. Hindi nga rin ito nasagot ang tanong ko. Move on na, Dad. Nababagot na payo ni Renz sa ama. Saan mo may sabing hindi pa? Sikmat nito sa anak. Mayus-ayus ka sa pagkipag-usap sa akin. Tatay mo pa rin ako. Ayusin mo nga rin yung buhay mo dahil pag titingnan ko kayong dalawa ay parang nagkabaliktad ang role ninyo. Pakikisabat na Eros. Umani siya ng matalim na tingin mula kay Romano. Huwag mo kumating ng tingnan ng ganyan. Masungit na sita ni Eros sa kapatid. May gasgas ang gulong ng firefighter jet ko dahil sa'yo. Maang na napamulagad si Romano sa sumbat ng kapatid at maging ako ay hindi ko mapigilang umikot ang sariling mata. Yun pala ang tinitingnan niya kanina nang ilang ulit siyang nagpaikot-ikot sa jet at maging iyong loob ay ininspeksyon niya pa. Gulong lang yun, Eros.
Napapantastiko ang sagot ni Romano. Sumasayad yun sa lupa, sa semento, sa kahit na sa bato-bato. Ang mahalaga hindi yun flat. Nayayamot pa nitong dugtong. Hindi ka na ulit makakalapit sa mga eroplano ko. Pagbabawal niya sa kapatid, bibili ako ng sarili ko. Maangas na sagot ni Romano. Bibilhan din kita ng gulong. Kawawa ka naman. Paismid pa itong umirap bago naglabas ng cellphone at may tinawagan. Hello? Could you please inquire about aircraft tires used by Eros Aldomina's jet and send him 5 cents? Utos nito sa kausap. Matalim pa rin ang tingin nito kay Eros nang ibaba ang tawag. Happy? Sarkastiko nitong tanong kay Eros. More than happy. Paangil namang sagot ni Eros. Ang kulit talaga nila magkakapatid. Minsan ay parang nagpapayabangan lang eh. Wala namang komento si Renz na kasalukuyang pahinamad na nakasandal sa couch, katabi ang ama at nagpapalipat-lipat ng tingin sa dalawang nag-aangilan. Nang mapansing nakatingin ako ay sakalang ito nagsalita. Official na nagdeklara ng fire out yung Bureau of Fire Protection bago kami umalis doon. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa narinig at lihim na nagpasalamat sa nasa itaas. Unti-unti na talaga akong nagbabalik loob sa kanya. Mas maigi na siguro yung lilipad-lipad lang sa ulap ang trabaho kaysa tagapala ng uling. Hindi naman talaga nasunog yung buong asyenda niyo at sa humigit kumulang 11 barangay na sakop nito ay tinatayang 5 lang iyong naabot ng sunog at 4 yung labis na apektado. Pagpapatuloy ni Renz, maganda na rin na may pagkachismoso ito dahil detalyado ang dalang balita. Alam mo, mukhang may lihim na galit sa pamilya mo sino mang may pakana ng sunog. Seryosong singit ni Romano. So, hindi aksidente ang nangyari? Nakaramdam ako ng pagkabahala sa posibilidad na totoo nga ang sinabi nito. Yun ang iniimbestigahan ngayon. At tsak na gagawin ng mga Salazar ang lahat para mapatunayan iyon at mahuli ang may gawa. Tugon ni Renz.